lahat. Mabuti po ba ang Panginoon? God is good. And all the time. Sige po, tumayo po tayo at tayo po ay manalangin. Yes, O Lord, hallelujah. Papasalamat po kami ngayong umaga at minsan pa ay nagkasama-sama po kami upang magbigay ng papuri, magbigay po ng pasasalamat, O Lord, sa inyong mga kabutihan, O Lord. Lord, sa umagang ito, alam po namin na marami po kaming nagawang kasalanan, O Lord. Sinasadya man o hindi, O Lord. Humihingi po kami ng kapatawaran. Alam po namin, O Lord, na hindi po kami magiging karapat-dapat sa inyong harapan kung hindi nyo lilinisin ang aming mga puso, O Lord. Ganun din po, O Lord, papasalamat din po kami sa lahat po ng inyong biyaya, sa pagpapagaling po sa aming mga sakit karamdaman, at ganun din po, O Lord, sa pagtugon sa aming mga pangangailangan sa araw-araw, sa aming mga trabaho, sa aming mga pamilya, O Lord, sa aming mga negosyo. Lord, sa umagang ito, hinihiling ko po na bigyan po ninyo kami ng lakas ng loob na harapin ang mga challenges, O Lord. Alam po namin na ang panahon na ito ay hindi po ganun kaganda, lalo na po sa bansang Pilipinas. Panalangin namin, O Lord, na kayo po ang gumabay sa amin, sa aming bansa. Alam po namin na itong mga darating na araw, O Lord, ay alam ko po na kayo po ang gagabay. Sa umagang ito, O Lord, bago po kami magsimula ng aming awitan, pinapanalangin po namin na ang aming po mga kapatid na wala pa sa dakong ito ay inyong alagaan, inyong pong proteksyonan. At ganoon din po, O Lord, sa umagang ito, pinapanalangin po ang aming pastor. Bigyan niyo po siya ng lakas ng loob, ng bold ng spirit, O Lord, na ipahayag ang inyong salita. Alam po namin, O Lord, na ang mga ibibigay na salita ninyo sa magitan ni Pastor Archie ay magiging tanim sa aming mga puso at nang sa ganun po ay magamit namin sa pang-araw-araw. Panalangin namin, O Lord, na maging maayos ang awitan at maging maayos po ang aming pagsamba at papuri sa inyo sa ngayong umaga. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay magpupuri at magpapasalamat sa ating Diyos na buhay sa Kanya pong kabutihan at katapatan sa ating pong mga buhay. Amen. Kanina ang sabi ni Brother Boy, God is good and all the time. Ayan. Ibigay po natin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Amen. Sige po. Sa pag-awit po ng ating unang awitin, umikot tayo at ibahagi natin yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Sabihin po natin, God is good all the time. Amen. Sige po, umikot po tayo at magkamayan po tayong lahat. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endure it forever. People from every nation, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. we worship you, O Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, O Lord, sa aming mga buhay,
We give you praise, Lord Jesus. We give you glory, O Lord. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, O God. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are. So good, so good. In our lives, O Lord. Yes, you are, yes, you are. Sabihin po natin lahat. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Yes, Lord. We declare your goodness, O Lord, sa aming mga buhay. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, Panginoong Diyos. Lord, you are good and your mercy endureth forever. We sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever, forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. We worship you. Oh, hallelujah. We worship you for who you are. Let's lift the name of Jesus as we sing. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Who you are. Who you are. You are good. You are good to our lives, O Lord. Kaya maraming salamat. Pinapupurihan ka namin, Panginoon, at itinataas ka namin sa aming mga buhay. Patuloy po nating awitan ng ating Diyos. Palakpakan po natin siya sa Kanya pong kabutihan, sa Kanya pong katapatan sa ating mga buhay. We give you praise, Lord Jesus. Tanging Ikaw lamang ang aming papupurihan, pasasalamatan, O Diyos. We sing, Lord, you are good. Majestic is your name in all the earth. Lord, our Lord. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. The heavens declare your greatness. The oceans cry out to you. The mountains, they bow down before you. So I join with the earth and I give my praise to you. Lord, our Lord, how majestic is your name. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. We sing, Lord, our Lord. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. The heavens declare your
greatness. The oceans cry out to you. The mountains, they bow down before you. So I join with the earth and sing. The heavens declare your greatness. The oceans cry out to you. The mountains, they bow down before you. So I join with the earth and I give my praise to you. We give you our praise, O Lord. I give you my praise, O Lord. We all sing, I will worship, I will worship you. I will worship. From our hearts we sing, I will worship you, Lord. And I will worship you. As we lift our voice to the Lord, we sing, we will worship you. We worship you, O God. We will worship you. The heavens declare your greatness. The oceans cry out to you. The mountains, they bow down before you. So I join with the earth and sing. The heavens declare your greatness. The oceans cry out to you. The mountains, they bow down before you. So I join with the earth and I give my praise to you. So, and I give my praise to you. So I join the earth. So I join with the earth and I give my praise to you. Let's lift our voices to the Lord. Hallelujah, O God. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin, Panginoon. You truly deserve all the glory, honor, praises, Lord God, of your people. Walang ibang makakataas, Panginoon, sa iyong banal na pangalan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kaluwalhatian. Tanging ikaw lamang, Panginoong Yesus, ang aming sinasamba. Sa oras na ito, Panginoon, as we open our hearts to you, our heart's desire is to praise, is to worship you, is to please you, O God. Kaya sa oras na ito, awitan natin ang ating Panginoon, sambahin natin siya. For the Lord God Almighty reigns. Alleluia. Alleluia. For the Lord God Almighty reigns. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? We lift the name of Jesus on high. Worthy is the Lamb. Amen.
We sing to the Lord our God. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. We give you praise, Jesus. Deep within our hearts, Lord, Ikaw ang aming papupurihan, Ikaw ang aming sasambahin, Ikaw ang aming luluwalhatiin, O Diyos. We sing hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. As we lift our voices to the Lord, we sing, Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. We give you praise, Lord. We glorify your name, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, we cry, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, linisin mo ang aming mga puso upang maging katanggap-tanggap kami sa paglapit namin sa iyong banal na presensya, O Diyos. As we praise you, as we worship you, as we glorify your holy name, Panginoon. And the angels cry, Holy, all creation cries, Holy, you are lifted high, holy, holy forever. As we lift our voices to the Lord, hear the people sing, holy, to the King of Kings, to Jesus, the Lord of Lords. You will always be holy,
is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Let us sing to Jesus, the name above every name. All powers and positions, your name stands above them all. We sing, your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Jesus stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be. Holy, holy forever. Ikaw lamang, Panginoong Jesus, sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay. Wala kaming ibang itataas kung hindi ang pangalan mo, Jesus! Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bago po tayo magsimula doon sa pagbibigay ng word, panalangin po muna natin si Pastor. Yes, O Lord, hallelujah. Puspusin po ninyo ng inyong banal na spirito si Pastor Archie, O Lord, na siya magdi-deliver na inyong salita, O Lord. Alam po namin, O Lord, na minsan ang inyong salita ay parang espada na umihiwa sa aming mga puso, O Lord. Alam po namin na minsan tinatamaan kami sa mga inyong salita. Tinatanggap po namin yun, O Lord. Panalangin din po namin, O Lord, na ang lahat po ng salita na i-share ni Pastor ngayong umaga ay maging butil sa aming mga puso, tumubo at nang ganun po ay maisapamuhay namin bilang mga Kristiyano. Ito ang aming sama at dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon sa buhay ni Brother Boy. Pwede po ba nating palakpakan muli ang Diyos? Praise God. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Nakita nyo, pagka po pinagtugma-tugma po ng Panginoon mula po sa opening natin na prayer, no? God is good all the time. Maging sa inawit natin, maging sa ipapahayag nating salita ho, iisa yung tema, that God is good. Amen? Mabuti ang Diyos, lagi-lagi, at lagi-lagi, purihin po ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Noon pong Wednesday, kung kayo po ay nakapakinig ng Bible studies, ipinahayag natin ang panalangin po ni Ezekias. Si Hezekiah, no? Isa po siya na hari sa Israel na dumating ang pagkakataon, nangamba siya, natakot siya, at nawalan din siya ng pag-asa, pero nanatili po siya sa pananalangin sa Diyos. At ang katanungan natin, bakit, Pastor, parang puro tungkol sa panalangin ang ating itinakdang mga aralin, ano? Sa mga nakaraang buwan at sa papasok po na Disyembre. Kasi babalik lang ho tayo, meron tayong tinatawag na matuwid kay Kristo. At alam nyo po,
siguro po, ito pong tema na tinatawag natin na ito, yan po nagbibigay po ng buto, nagbibigay po ng direksyon para sa isang buong taon. Sa mga opisina, lalo na may mga namuno po rito, may mga direktor, may mga managers, alam niyo po yan eh. May tinatawag tayong key directional areas. Pero hindi ko pinapatupad po dito po sa church. Sinasabi ko lang tema. Kasi baka makita natin ay parang nakastruktura na po sa isang organisasyon o sa isang opisina. Pero kung minsan ho, yung mga bagay na yan, wisdom din coming from the Lord yan, lalo na mga gawain ni Lord, we have to give it the highest quality. Kaya nga sa amin ho, may tinatawag na ISO eh. Lahat, papeles, may numero, lahat ng lalabas po na mga orders, meron pong mga purchase orders na tinatawag, lahat po, nakasaayos po yan. At lalo tigit po pagka may mga pagpaplano, no? Halimbawa may mga planning na gagawin, pinapaalam po sa pinaka-highest authority. Ako po, nasisigawan din po ako ng mga boss kong pare. Hindi sumasama yung loob ko kasi sila hong mapuputukan pag nagkamali ako eh. At ako rin ho, yung mga nasa ilalim ko, sabi nga po nung isang sundalong Romano, dun po sa aklat po ng Biblia, alam niyo po, Panginoong Hesus, sabihin niyo lang, nagagaling ho yung akin pong alalay, sabi niya ganon. At ako naniniwala gagaling. Kasi ako po'y sundalo rin, ang sabi niya, na pag sinabi ng aking nakatataas, pumunta ka roon, pumupunta ako, at pag sinabi naman niya, pumarito ka, pumaparito ako. Kasi may mga itinalaga pong pamunuan po ang Diyos eh. Kaya kung napapansin nyo po, yung matuwid kay Kristo, hinati-hati po natin sa mga quarters. Kumbaga ho sa amin, may lesson planning na tinatawag. No? May tinatawag na course plan. Para ho, nasa sa ayos, hindi lang ho tayo kung saan ho tayo mag-preach, ganyan, ano? Kung ano lang ho yung mabasa natin. Hindi ho ganun eh. Nilalagyan ho ng kaayusan ng Diyos ang lahat ng atin pong ginagawa. Pero hindi na nga ho natin sinabi yan na mga, yan pala yung mga key performance indicator, KPI. Wala hong ganun dito eh. Ang sinasabi ho natin, this is the word of God, but God is a God of order. Ang Diyos po ay Diyos po ng kaayusan. Amen po ba? At kahit maliit lang ho yung church natin, pagka maayos po, pag matatag po yung aral, pag ang pastor po naninindigan sa katotohanan, ay masaya na po ang Diyos kahit hindi tayo ganun kalaki na church. Kasi alam natin, solido po yung aral na hinahawakan natin at hindi po pwedeng banggain ng kahit na sino dahil aral po mismo ito ng atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya po sa mga kapatid natin na nagugulumihanan, may sakit, mayroong mga malubhang karamdaman ho, ang mensahe na ito'y para sa inyo. Bakit ano ba ang mensahe po ng ating Panginoon? Dito po sa ating preaching, pinamagatan po nating pagsusumamo at pagpapagaling. Dumating na ba yung pagkakataon sa inyo na kayo po ay may hindi inaasahan pong balita na nakarating sa inyo? Minsan ayaw nating mga magpa-medical test o kaya po magpa-blood chem, ano? Ako naniniwala sa inyo kung minsan kaya ayaw natin, unang-una ayaw nating may madidiscover na hindi maganda sa ating katawan. Amen? At kaya marami ring mga Pilipino po kung minsan bigla hong inaatake, bigla pong namamatay kasi wala silang kaalam-alam sa kalagayan ng kanilang pisikal na katawan. Pero ang inihahatid ko sa inyo, siguro dito sa Marikina, hindi naman ho na mahal po yung mga examination na ganyan. Ano? Minsan may mga libre na pong ganyan. Tama ho ba? Pwede na po kayo makapagpa-blood chem. Kasi wisdom din po coming from the Lord po yun. Pero halimbawa nga masigasig po kayo, Pastor, ako nga ho nagpa-blood chem, pero nakakatakot ho yung mga revelations. Sino ho dito yung parang pag binigay po yung sobre ng blood chem niya, no? Kumakabog na yung puso niya kasi bubuksan nyo. Di ba ho? Tapos parang pipintahan ninyo. Naku, may kulay pula agad. Pagkita nyo, kolesterol ang taas. Tapos yung susunod sa kolesterol ho, yung inyo pong, halimbawa lang, ano, yung creatinine, parang nakakulay pula din. Di ba nakakalungkot po pagka ganon? Ano po bang tinitira pag creatinine ng mataas? O, alam na alam niyo, no? Kasi yan ho yung mga ayaw nating mangyari. Ni-rebuke natin in Jesus Christ's name eh. Tapos yung FBS ba yun? Fasting blood sugar. No? Yung pagkita mo ng ganun, may kulay pula pa rin. Ano naman ho ang magiging sakit pag mataas po yung ating sugar? May diabetes, ano ho? Pero naka-encounter na ho kayo, lahat mataas.
nire-rebuke natin in Jesus Christ's name, na wala pong mababa kung hindi lahat mataas. At sasabihin sa ng doktor, alam mo, wag kang mangangamba o wag kang mabibigla, organ failure na yung kakaharapin mo mamamatay ka na, sabi sa ng doktor. Ano ang mararamdaman ninyo? Ilagay ko man din yung kalagayan ko doon po sa nabalitaan ng ganyan, malulungkot ako. Kayo ba hindi malulungkot? Nakakalungkot yun. Pag nagtaasan lahat ng mga blood camp po ninyo, ano na lang kakainin ninyo? Tubig, di ba? Parang wala ka nang pwedeng kainin Pero alam nyo ba, no offense po, ang mga doktor po'y mahal natin. Si San Lucas po'y doktor. Amen? Si Pablo sabi niya kay Timoteo, uminom ka ng kaunting alak sapagkat nakakagaling sa sikmura. Meron Bible verse po yon. Pero wag nating pagkamalian po na yan po ay gin o kaya yan whiskey. Yun po ay mga alak na hindi nakalalasing. Meron po nun sa Biblia Pero pag dumating sa atin po, na hindi doktor ang nagsabi po sa atin ay propeta ng Diyos. Sino-sino makakakilala niyong propeta sa Biblia? Si Ezekiel, si Mikas, si Jeremiah, at sino po yung isa po sa makikita nating lahat ng sinabi niya nagkatotoo? Si Isaias. Kaya po sa pag-aaralan natin, pagsusumamo at pagpapagaling, bibigyan tayo ngayon ng karunungan ng Diyos na wag pong mawala ng pag-asa habang nabubuhay, ang Diyos po ang may-ari ng ating kalusugan. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Napakabuti mo, Ama, hindi ka nagkukulang, palagi ka pong nakamasid sa lahat ng aming mga panalangin. At sa pagtatapos po ng matuwid kay Kristo, magaan ang kalooban ko, Panginoong Ama, magsimula nang ibinigay niyo po sa akin ito noong pong nakaraang taon, sa Pasko't Pagsambat, pagpapasalamat, Panginoong Ama. Tandang-tanda ko po kung paano niyo binigay ang lahat ng tatahaki naming landas at sa pagtatapos po namin ngayong 2025. Masasabi ko po, Panginoon, na natapos ko po ang lahat ng pinapasabi ninyo sa inyo pong hinirang na iglesia. At gayon din naman po, hindi rin po kami matuwid, marami kaming mga nagawang pagkakasala. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nasabi, na salita, o maging sa lahat po ng aming mga bagay po na nalakaran na hindi po batay sa iyong kalooban. Patawarin niyo po kami, Ama, at hinihiling po namin na hugasan niyo po ang aming puso upang kami po, Panginoong Ama, ay maging karapat-dapat, maging sa pakikinig man ng salita na ito at sa paglakad po sa iyong katwiran, sapagkat tagapagtanggap lang po kami ng iyong biyaya, ng inyong habag, na mga mensahe na ito, gaya ng aming tema, maipahayag po na mababa ang kalooban at punong-puno ng pag-ibig na nagsasabi ng katotohanan. Muli, Ama, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri at pagkilala po ay binabalik namin sa inyo. Sa banal po na pangalan ni Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Pagsusumamo at pagpapagaling. Tingnan niyo po yung mga talata sa aklat po ng Ikalawang Hari. Dito po sa 21 hanggang 3. Tingnan niyo po, 2 Kings chapter 20 verse 1 to 3. Yung conclusion natin 4 to 6. Ako palagi ko po sinasabi sa mga estudyante ko, huwag kayong gagamit ng artificial intelligence at saka ng mga chat GPT kasi madaling ma-detect po yan. May mga software po kami Marami po mga pastor ngayon gumagamit po ng chat GPT. Pag tinype mo po kasi yan, gumawa ka ng preaching sa panalangin, lalabas na ho yun, kokopyahin mo lang Pero, ang binasa po na salita ng Diyos, ang pinagpanalangin po na salita ng Diyos, ang atin pong inialay na pagpapahayag ng salita ng Diyos, may kapangyarihan po ito. Kaya nga po, ang encouragement ko sa lahat ng mga pastor sa Marbal, at least minimum po ng 6 chapters a day. Kasi dyan po mangungusap ang Diyos Anong ituturo nyo po kung di kayo nagbabasa ng Biblia? Diyan ituturo nyo po, artificial intelligence at wala po ang banal na espiritu doon. But if you are reading the Word of God, pag binabasa nyo po, at least minimum ng 6 chapters a day, Pastor, ang hirap-hirap na. Hindi po. Kunin nyo po halimbawa yung inyong pong iPad, buksan ninyo, pagod na kayo, may earphone po kayo, pwede nyo pong pakinggan.
Kahit nakapikit po kayo, 6 chapters sasabihin sa inyo, in the beginning was the Word and the Word was with God. Maganda pa yung boses. Ngayon, kung gusto nyo pong mabasa pa, meron ho dyan sa YouTube, Kim's Lighthouse ho yata yung pangalan nun, yung Kim's Lighthouse. Mababasa nyo po siya habang nagsasalita. So nababasa nyo po yung Biblia kahit hindi po kayo may dala-dala po ng physical na Bible. Bakit ho? Maski nakaupo po kayo, limbawa ho sa sasakyan o kumakain kayo, bigla hong darating yung message ng Lord eh. At hindi po yan binulong sa akin o kaya po'y napaginipan ko. Dahil nag-aaral ka, dahil nanalangin ka, nangungusap ngayon yung lahat ng pinag-aralan mo sa'yo na pwede kang makapaghayag ng salita ng Diyos. Kaya ito po, tignan nyo po, no? Sunod-sunod ho yung pagbabasa ko sa ikalawang hari. Nung nag-Bible studies po tayo, chapter 19 po yung inihatid ko, yung panalangin niya para protektahan po si King Hezekiah mula po kay Sennacherib. Ito po isang malupit na hari po ng mga taga-Assyria. At ano po yung ating makikita naman po ngayon sa panalangin po ni Ezekias tungkol po sa kanyang kalusugan. Sabi po ng ikalawang hari, 21-3, nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias at dinalaw siya ng propetang si Isaias. Hindi doktor ang magsasabi sa inyo, tunay na propeta ng Diyos. Yung doktor ho, pwedeng magkamali ho yun eh. Pwedeng sabihin po ng doktor sa inyo, 3 buwan ka na lang tatagal. Kaya po pag may nagsasabi sa inyo ganong doktor ho, no? I-take nyo po yung kanyang mga recommendation na iinumin ng mga gamot. Kunin nyo po yung lahat ng kanyang sinasabi po. Pero mga kapatid, huwag nyo kukunin ho, i-claim po na 3 months na lang ako. Can you say amen? Ang doktor po'y hindi Diyos. Amen? Wag ho natin, sinabi ng doktor, kaya magbubulakbol na lang ako sa bahay. Anyway, 3 months na lang naman ako eh. Hindi ho ganun ang kapangyarihan ng Diyos eh. Pwede pa pong mabago eh. Ang power po ni God. Dito po sa ikalawang hari, 21-3, ganito po mga pangungusap. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Pag pinagpatuloy niyo po yung verse 20, yung chapter 20 na ito, nagkaroon siya ng bukol. I believe cancer po yung bukol na yun eh. Cancer. Kasi incurable eh. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias at dinalaw siya ng propetang si Isaias. Hindi po ito doktor, propeta, kaya nakakatakot ho. At si Isaias na anak ni Amos at sinabi po sa kanya, pagka may mga propeta nung araw, nag-proclaim, pinapasabi sa iyo ng Diyos. Totoo yun. Old Testament po ito. Anong pinapasabi ng Diyos? Pinasasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Devastating ito. Propeta ito eh. I would just like to share to you a Bible verse. Doon po sa Deuteronomy chapter 18 verse 22. Ang sabi po ng Deuteronomio 18:22, ganito ang palatandaan, no? Ano po yung palatandaan? Sabi ng Deuteronomy 18:22. Kapag hindi nangyari o hindi natupad ang sinasabi ng propeta, ito ay galing lang sa kanya. Hindi ito mensahe ng Diyos, kaya wag nyo siyang katatakutan. Si Isaiah po, prophet ng Lord yan. Kaya definitely, pag sinabi ni Isaias, pinasasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit na yan. Ito ang devastating dyan. In relations to Deuteronomy chapter 18 verse 22. Pag ang propeta ho nagsabi, mangyayari't mangyayari yon kasi galing po sa Diyos eh. Kaya dapat matakot ka. Binaliktad ko lang ho yung sinasabi doon, sa Deuteronomy 18:22. Nansabi ang palatandaan ay ganito, pag hindi naganap o hindi nangyari ang sinasabi ng isang propeta, ito'y galing lamang sa kanya, hindi ito mensahe ni Yahweh, kaya huwag kayong matatakot sa kanya. Ito tunay na propeta, di matatakot tayo sa sinabi niya kasi pinaaayos na yung kanyang sambahayan, yung kanyang kaharian. Ang sabi po ng propeta, talagang pagos sa puso yon. Kasi hindi ka nagagaling sa sakit na yan. Cancer bukol Hindi ka nagagaling sa sakit na yan. At ang sabi po dito, ayan na, dito na po yung Bible studies natin. Dito po gumuguhit ngayon ang banal na espiritu Ito ho, nung binabasa ko at pinapanalangin ko,
Sabi ko, may pahayag ang Lord dito. Maraming may sakit sa atin, marami pong malubhang karamdaman eh. Pero makikita nyo po, yung ating ipipreach ngayon, naririto nakapalaman, 4 na kulay yan. Ano ho? Sabi po ng verse 2, humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Nanalangin siya. Propeta yung nagsabi sa iyo eh. Siguro po pagka ganyan, baka magwala na ako. Totoong mangyayari yung propeta si Isaias eh. Siya po yung nag-prophesy eh. And a child shall be born unto you. Naalala niyo po yon? Yun pong Isaiah chapter 9 verse 6, siya po nag-prophesy nun eh. Ipapanganak sa sabsaban at ang batang ito magiging tagapamahala ng lahat ng, hindi ba tayo kinikilabutan nun? At ito ring tao na to magsasabi sa inyo, pinapasabi sa inyo ng Lord, mamamatay ka na, hindi ka nagagaling. Pero hindi naman ng kalooban po. Nakita niyo po sa verse 2, humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. At ano pa po, yung kulay green po, sa verse number 3, ang sabi po, alalahanin po sana ninyo ako, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Makaka-withdraw siya. Tuturuan po tayo ng Panginoong Diyos, pwede pala tayong maka-withdraw. Paano tayo makapag-withdraw? Pag masipag tayo kay Lord, pag meron tayong itinanim. Ano pong sabi po ng aklat ng Galatians, hindi natin mapabibiro ang Diyos kung ano ang ating itinanim, siya nating aanihin. For what we sow, that we shall also reap. Ay, hindi naman tayo nagsipag sa kaharian ng Diyos eh. Pero makakabunot ngayon ng withdrawal itong si Haring Ezekias. Ang sabi po dito sa color blue naman po, buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa inyong kagustuhan. At yung kulay pula ulit ho, buong kapaitan na umiyak si Ezekias. Yan o. Kaya when you read the Word of God, mangungusap ang Diyos. Kaya po huwag magagalit yung kaibigan ko pong pastor nung nasa Tagaytay tayo, no? Nung sabi niya sa akin, madali nang gumawa ng preaching ngayon, chat GPT lang, tatype mo lang, sasabihin sa iyo ng artificial intelligence, ito yung outline. Sorry kapatid. Walang kapangyarihan ang sinasabi mo kasi ito po'y binabasa, ito po'y ipinapanalangin, hindi po yan chat GPT, hindi po yan AI. At maging mga estudyante ko po, alam po nila yan. Hindi ko sila pinapasa pagkaho galing lang sa internet ho yung kanilang research. Kasi hindi ho katapatan yung paggawa po niyan sa Diyos. Maaring makatakas ka, yes. Maaring kinuha mo lang yung outline mo ng ganyan. At pag nagpahayag ka ng salita ng Diyos, ang galing-galing ng pastor. Inglesero pa. Pero ang measurement po ng Panginoong Diyos, isinagawa ba sa buhay ng pastor yan? Yun po ang measurement ng Diyos eh. Kaya hindi ho lahat ng mga magagaling na pastor, hindi po yung lahat po ng Inglesero na pastor, talaga naman pong lingkod ng Diyos. Ano po yung matututunan natin dito? Una sa lahat ho, kahit na po wala ng pag-asa, alam niyo po kasi yung simbolismo ng pader, ano? When you face the wall in Jerusalem, meron pong tinatawag na Wailing Wall ang Jerusalem, doon po sa templo ni Haring Solomon. At yung mga Hudyo po, pag walang-wala na silang pag-asa po, yun po ang simbolismo na, humaharap na sila sa pader. Ibig sabihin ho, may balakid na pwedeng madinig ng Diyos ang kanilang panalangin. Wall po yan eh. Pagkahalimbawa po, sila po'y may pag-asa pa, ang gagawin nila, wawasakin nila yung damit nila, maglalagay po sila ng abo, at sila po ay mananaghoy. Ibig sabihin ho, iiyak ng may panalangin po. Pero pag mga useless case na talagang habag na lang ng Diyos, haharap po, dun po sa wall, dun po mananalangin. Tingnan nyo po mamaya sa internet, may wailing wall na tinatawag po ang Israel, at lahat ng nananalangin po dyan, yung mga Hudyo po ngayon, isinasagawa lang nila yung kanilang kinaugalian. Pero nakita ninyo, ito po'y panalangin kahit na wala ng pag-asa. Mga kapatid, pag sinabihan po kayo ng doktor ninyo, alam nyo, nasa stage 5, no? Chronic kidney disease ka na. Kaya pag nag-dialysis ka, ang estimate ko sa iyo, mga 3 taon, 5 taon, kaya ayusin nyo na yung sambahayan nyo, lahat ng mga papeles ninyo. Sige po, tanggapin nyo po yun, nang hindi naman na-open yung doktor, pero deep inside, doktor ka lang. Hindi po sa minimenos natin yung doktor kinukumpara kasi natin si doktor kay God. Si God po pwedeng i-extend buhay natin eh. Can we say amen? Sige Dok, opinion mo yun eh. Yung lahat ng gamot, susundin ko yon. Kasi si San Lucas man nagpe-prescribe ng gamot eh.
Kaya nga may St. Luke's Hospital tayo eh. Doktor po si Lucas, hindi pinagbawalan ni Kristo. Pero hindi mo ako pwedeng diktahan na hanggang 3 years lang yung buhay ko. Pwede pa akong manalangin sa Diyos eh. Can we say amen? May kapangyarihan na yung panalangin eh. At ini-encourage ko nga kayo, propeta na yung nagsabi eh. Dapat nga hindi na nanalangin si Ezekiel eh. Bakit ho? Propeta na ho, no? Tignan niyo po yung binasa natin sa Deuteronomy chapter 18 verse 22. Tunay na propeta yan eh. Definitely magaganap, mangyayari, hindi nanggagaling sa kanya, ang mensahe nanggagaling sa Diyos. Kaya nga niya sinabi pinasasabi sa iyo ni Yahweh, ayusin mo nang yung sambahayan kasi hindi ka na gagaling sa sakit na yan, yung malaking bukol niya. Hindi ka na gagaling eh. Pero do you believe that God can change situation? Do you believe that God can change circumstances? Kasi nahabag sa iyo yung Diyos. Kasi katulad nito, wala nang pag-asa, pero kinabog yung puso niya sa harapan po ng malaking pader at sinabi niya, Panginoon, wala pong sinabi na pagalingin siya, no? Pero nanalangin siya. Pero definitely, alam niyo na po yung flow ng panalangin niya. Can we say amen? Definitely ho, humihingi siya ng kagalingan sa Diyos. Alam niyo po kasi yung wall, katulad po nung dagat, nung nandun na yung mga Israelita, yung dagat ho na kanilang kinaharapan, sumisimbolo sa kawalan ng pag-asa yun eh. Yung sabi ng mga Israelita po, dinala mo ba kami dito, Moses, para pagpapapatayin kami ng mga Ehipsyo? Kahit na inaalipin kami sa Egypt o sa Ehipsyo, mas okay pa eh. Ngayon, papapatayin tayo lahat ng mga sundalo ni Paraon. Ang sabi po ni Moses, sinabi ng Panginoon, pag itinaas ko ang tungkod na ito, makakadaan kayo at gagawa ng daanan ng Panginoon kahit wala na kayong nakikita na daan. Kinanta nga ni Don Moen yun eh, God will make a way if there seems to be no way. Biblical. Nakaharap ka ngayon sa dagat, mas makapangyarihan yung Diyos. Sa isa po sa preach natin, siya po ang Panginoon ng dagat eh. Tinaas yung tungkod, nahati yung dagat. Vinayolate ho ng mirakulo ng Diyos yung lahat ng pinag-aaralan natin sa siyensya. Newton's third law of motion, yung pong Newton's law on universal gravitation, binayolate niya lahat. Bakit ito na-violate yung mga batas na yon? Diyos yung nagsalita eh. Kahit ho nagpapa-dialysis ka na, pag sinabi po ng Diyos, hindi totoo ang sinasabi ng doktor, yung 5 years, dadagdagan ko pa ng 20 years. Can we say amen? Diyos ho nagbibigay ng takdang panahon ho sa atin eh. Ang isang natutunan ko po sa buhay ko, I don't have to struggle kung ano man ho'y nagiging resulta. Noong nakaraang Wednesday po, first time ko pong naka-experience yan. 3 oras on traffic. 15 minutes lang ho yung biyahe ko kung ako po ay mag-grab mula po sa UST hanggang sa St. Luke's. Sa likod ho ng St. Luke's yung bahay namin. 15 minutes. Bakit inabot ng 3 oras? Yun din po, hindi ko alam. Buong Metro Manila yan, naganap ng Wednesday yan, hindi umaandar ho talaga. Nung una ho, natataranta ako, 7 o'clock ho yung Yung driver ho, ang lakas magpatugtog, paano ako makaka-online doon? Pero sabi ko sa Diyos, ang mga tagapakinig maghihintay. Kasi, hindi ko naman sinasadya po eh. Less stress, amen po ba? Nag-announce po ako, nakapaghintay ho lahat. Hindi ko po sinasadya na matraffic. Tuloy pa rin ho ang salita ng Diyos. Kasi pinangako ko sa Panginoon yan eh, mamamatay po ako sa pulpito na ito, kung loloobin pa rin ng Panginoong Diyos, hindi hihinto po hanggat hindi ako namamatay dito ang preaching ko. Basta schedule ko, gagawin ko po yan. Hindi po ako nagmamayabang kasi devotion ko sa Panginoon. Magla-live ako sa Malaysia, kapatid. Bakit magla-live kayo? Pumasyal na lang kayo, pastor. Devotion ko sa Panginoon yon. Kahit nandun ako sa labas, pwede po, malakas ang internet nila. Pwede po akong mag-live po doon ng December 11 ng Wednesday po. Amen? Australia nga ho, nagla-live ako doon pa ho. Kaya nga ho, dito sa atin pong ipinapakita sa pamagitan ng mga aral na ito. Huwag kayong basta-basta pong mawawalan ng kalooban. 6 months ka na lang, kapatid, kasi meron kang 4th stage stomach cancer na nagmetastasize na. Nakakatakot yung salitang nagmetastasize. Ibig sabihin sa Tagalog, kumalat na.
Pag sinabi pong ganon, yung breast cancer nyo ho, lahat ho ng inyo pong mga lymph nodes, infected na po, nandyan na po, kumalat na po. Basta ngitian nyo lang yung doktor. Huwag nyo naman sasabihin, doktor ka lang, hindi ho ganon. Basta sabihin nyo, ganon ba dok? Pero ako naniniwala, makapangyarihan pa. At maraming mga doktor ang nagpapayo ng ganon, doon naman ako natutuwa. Meron ho kaming doktor na nakilala, nung pong binigyan din ng taning ho yung nanay ko eh. Ang sabi ng doktor, pero may Diyos pa eh. Di ba napakaganda? Sabi niya, sa siyensya, sa pag-aaral namin sa medisina, ang mga ganitong kaso, 3 months. Kasi kumalat na eh. Pero huwag kayo mawawalan ng pag-asa, may Diyos pa. Kaya po ako noon talagang luhod. Pero may pagkakataon din, di ba ho? May panahon na ikaw ay ipanganganak, pero may panahon din na ikaw po ay mamamatay. Pero ang ganda ho ng mga pinag-aaralan natin, nung namatay na yung nanay ko, tapos na. Nung una, katulad ni Haring David, talaga pong umiyak siya, nag-ayuno siya, winasak niya yung damit niya, pero nung tinanong niya po yung kanyang mga alagad, patay na ba yung aking anak? Natatakot nga ho yung kanyang mga alagad kasi pag sinabi na, baka magwala eh. Kaya nung sinabi nila, kamahalan, patay na po. Okay. The show must go on. Amen po ba yun? Pamamalaanan natin yung hari, magbibihis na ako, kakain na ako. Kaya po nagtaka yung kanyang mga alagad, bakit naman ganun? Akala namin magagalit eh. Sabi naman po ni Haring David, yung buhay niya hindi ko na maibabalik. Pero isang katotohanan na hayag, ang ganda nung sinabi niya eh. Magkikita pa rin kami sa buhay na walang hanggan. Can we say amen? Kaya nung nahawakan ko yung mga pananalita na yon, hindi na ako nalungkot. Wala na si mama, wala na po papa ko, wala na yung ate ko, wala na po yung mga kakilala nating mga kapatiran, si doktora, si Dida, wala na po sila. No? Pero yung pinangahawakan natin magkikita-kita pa rin tayo sa buhay na walang hanggan. Tuloy lang yung buhay. Kaya ho dito, ang sabi, humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Ano po yung pangalawang pagpapatuloy ng kanyang panalangin? Sinabi niya sa Lord, Lord, magwi-withdraw naman ako. Dahil naging tapat naman ako sa inyo. Ang sabi ng ikalawang hari, 23, alalahanin po sana ninyo. Ibig sabihin ng word na may sana, kung maaari, pero kung hindi, tanggap ko. Kung talagang mamamatay na ako, I will accept it wholeheartedly kasi kalooban nyo. Pero pag nanalangin tayo, lagyan natin ng sana, Panginoon, mahabag ka po sa akin, minsan naaawa ang Diyos. Ano pong sabi rito? Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Halimbawa ho, mangyari po sa akin yan, na mabalitaan ko, meron din akong malubang sakit. Siyempre magpe-pray din ako. Lalo na pag sinabi ng doktor, 1 month ka na lang, pastor, dahil mabigat ang karamdaman mo. Barado halimbawa po, Lord, wag naman sana, barado lahat ng puso mo. Hindi nakakayanin ng bypass operation, 1 month na lang, kaya magpaalam ka na. Okay po, Dok. Ano pong reseta ninyo? Inumin ko po lahat. Yung mga pinagbabawal, hindi ko na po gagawin. Pero hindi ko po kiklaimin, na hindi ko na rin sasabihin sa kanya, hindi ko kiniklaim na 1 month na lang ako. Mananalangin ako sa Diyos, magbabargain ako sa Diyos, nasasabihin ko, Panginoon, alalahanin mo naman po ang lingkod ninyo. Namuhay po ako ng tapat sa inyo. At pag ang Diyos po ang kumilala sa ginagawa nyo, hindi po sa panunumbat sa Diyos. Lord, nakita ninyo kung paano ako pinagtatawanan ng tao habang ako'y nananalangin sa loob ng eroplano. Nakita ninyo, Panginoong Diyos, papasok na lamang ako, pero inuuna kita, Panginoong Diyos. Nakita ninyo, Panginoon, na marami pong gawain sa eskwelahan, pero kahit matraffic, Panginoong Ama, hindi po sa panunumbat yon, pwede kayong makahingi ng pabor sa Diyos. Can we say amen? Kasi lumakad ka sa kalooban ng Diyos eh. Dito nga lang ho, tumutulo na yung duha ko eh. Pero pag hindi nyo nakikita, mga kapatid, sana may gumagawa pa rin ho ng panalangin ng pagtitira pa rito. Kaya ako minsan pag bumalik po yung misis ko, talagang ang aking kagalakan ho nag-uumapaw. Nagpapasalamat ako sa mga prayer circle natin, kasama po sa panalangin po.
Kasi alam po ng Diyos, halimbawa po may mangyari sa pinakamamahal mo, devastated ka talaga. Hindi ho ba kapatid? Madidevastate ka, lalo na misis nyo, anak ninyo, madidevastate ka. Pero humihingi po ako sa Panginoon Diyos ng habag, ginagamit ko po yung salitang, sana Panginoong Diyos, naalaala nyo po yung mga maliliit na bagay, hindi po malaki yun, mas malaki nga ho yung kasalanan ko. Pero sana po, unang-una ho, no, bigyan ko lang ho kayo ng glimpse sa panalangin ko. Panginoon, sana huwag kaming masusunugan. Can we say amen? Alam niyo po, may isa po akong kasamahan, ano ho. Ngayon lang ho nangyari, nung linggo ho, di ba ang lakas ng ulan nung linggo? Sabi nila, pupunta sila sa church. Katoliko po sila, buong pamilya. Nagsimba sila. Ang pinanalangin po nila yung mga nasalanta ng bagyo. Ang ganda ng puso, kahit Katoliko, ganun yung laman ng puso. Tumawag yung telepono ho, tinawagan po sila sa telepono. Sabi po, wala na kayong babalikan na bahay, tupok na tupok. Talaga mula po sa simbahan ho, hanggang pauwi po siya, hindi niya alam ang gagawin niya. Kasi yun po yung buong pundar nilang bahay. Dumating ang pagkakataon ho, ganyan ang panalangin ko ho, sa bawat isa po sa pamilya ko at sa bawat isa sa inyo. Alam niyo po kung sinong unang nasunugan? Yung misis ko ho, yung bahay nila nasunog. Talagang damdam po ako sa Panginoon, Lord, hindi kami uma-absent sa mga prayer meeting, bakit nagkaganon? Pero sa malawakan po na pagkakataon, dati ho, nang siya po ay nagtatrabaho pa bilang abogado po sa law firm, lahat ho nag-contribute, ang church po na to nag-contribute, ang dami hong nagbigay. Ngayon ho, mas gumanda ho yung bahay. Inalis lang pala ho ng Diyos, kasi bungalow yung dati lalagyan natin ng maraming palapag. Can we say amen? Hallelujah. Minsan nagdadamdam na tayo sa Panginoong Diyos. Ba't nangyari yun, Lord? Ayan ang number one panalangin ko ho walang masusunugan dito. Alam niyo po yung kasabihan, di bali ng nanakawan, wag lang. Mahirap po kasi masunugan, talagang completely, wala ho Pero mga kapatid, pwede tayong mag-withdraw. Lord, ito naman ho mga nagawa ko, namuhay naman po ako ng tapat sa inyo. Hindi po ako perpekto, marami po akong kasalanan, pero Panginoon, nakita niyo po. Tapat po akong nagbibigay sa inyo, nang hindi niyo, kahit hindi niyo po sabihin po Tapat po ako sa panalangin, wala po akong absent sa panalangin. Isusubo ko na lang po yung pagkain ko. Lord, humihingi po ako sa inyo ng pasasalamat. Nakita niyo yun, Lord, at kahit buksan niyo yung puso ko, tapat ang puso ko sa iyo. Pwede ho bang marinig ng Diyos ang panalangin ninyo? Kaya ako nga sineshare sa inyo ho ito Naranasan ko ho ang naranasan ni Ezekias. Pangatlo ho mga kapatid, nanalangin ho siya na siya po'y gumagawa ng buong puso sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa inyong kagustuhan. Alam niyo po yung mga simpleng gawain, kaya po ako nabe-bless po sa mga taga-Puray Huwag mo magagalit sa akin Marami na po ako maraming kaaway. Dito ho, we have all the internet facilities para makinig. Dito ho, pwede po kayong makapag-reload o kaya ho ay gumawa kayo ng plan ninyo kahit na 100 piso para makapakinig po. Pero tatanungin ko po sa inyo, sino po majority nakikinig sa Bible studies? Mga taga-Puray Christian Church, na ang bawat piso sa kanila ay mahalaga, na ang kanila pong lugar, aakyat ka pa ng puno ho ng mangga para magkaroon ng signal, amen? Na sila po mga kapatid, minsan nga ho, sira-sira pa yung cellphone. Pero sino po yung mga nakikinig? 12 kabataan doon ang nakikinig na matapat ng Bible studies, glory to God. Ang pastor po doon ay nakikinig, ang lahat ng mga opisyal po doon ay nakikinig. Makapag-withdraw po sila sa Panginoong Diyos kapag sila po ay humingi sa pamagitan ng panalangin. Sabi po ni Ezekias, buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. Bakit hindi mo naman ako kayang pagalingin, Panginoon? Pastor, nananalangin naman ako. Talagang kahit walang pag-asa Pero, subukan nyo po. Minsan,
ang lalaki ho, hindi ho masamang umiyak pag nananalangin. Ako nga ho minsan natatouch ako ng Holy Spirit kaya tumutulo po yung luha ko. Kasi pag iniisip ko lang po, halimbawa lang po, no? Sabihin ng Lord na, o sige napahiram ko na yung asawa mo, kukunin ko na siya. Devastating yun, kapatid eh. Devastating po yun. O kaya, time to report na. Panginoon, may mga plano pa ho, binigay nyo na nga ho sa akin yung tema ho for the year 2026. Devastating po yun. Pero pwede tayong manalangin sa Diyos, ikaapat, ng ganito, at buong kapaitang umiyak si Ezekias. Naranasan nyo na hong nananalangin kayo na umiiyak? Pero kung kaya pa ng katawan ninyo, ang sarap ng pakiramdam po, talagang bumababa yung banal na Espiritu, nakalapat yung mukha ninyo sa sahig, nakapatira pa kayo, tapos humingi kayo sa Lord. Pa-withdraw, Panginoon. Bakit to? Mamamatay na po yung aking anak nasa ospital. Pa-withdraw naman, Panginoon. Nagpapadialysis po yung nanay namin. Sana makasama pa namin ngayong Pasko. Pa-withdraw naman, Panginoon. Bakit po? Nagpatiwakal po yung anak ko, hindi po namin makayanan. Mga totoong istorya ito sa church na ito. At pagka ito po iniyak natin ng marubdob at buong kapaitan na iniyak natin kay Yahweh, tutugon po ang Diyos. Can we say amen? Hindi masama sa lalaki po na umiyak. Siguro dito nahihiya ako. Ako, nakakahiya din, no, di ba? Pag ako nakakita ko ng mga nakapanood po ng mga nasasakupan ko sa eskwelahan sa UST ho, matatawa sa akin ngayon. Kasi hindi man ako nagpakita ng emosyon no sa kanila eh. Pero it's very difficult po na mag-preach sa harapan po ninyo nang hindi nyo kasi naranasan ang kabutihan ng Diyos. Can we say amen? At sa bawat araw po, papasok ko yung misis ko, dadaan po sa mga malalaking highway, magmamaneho. Meron nga ako siyang teacher, kapatid ho, dati ho, sa San Beda ho eh. Nagpapaandaro ng sasakyan, dyan lang ho yata sa EDSA ho yun, nasalpok ng bus, patay. Yung abogado ho na yun, pwede ho mangyari yun eh. Pwede ho yun. Sa ibang bansa, nakikita nyo po, nagsha-shopping lang sila, buong pamilya, kasama po nila yung kanila pong buong pamilya no, sa China. Bigla hong may nagwala, may daladalang itak, pinag-iitak yung anak niya, ang liliit, patay lahat. Bumisita ka lang sa Hong Kong, at tuwan-tuwa ka, nagbablog kang ganon, dala-dala mo maleta mo, aalis ka na. Mawawalan pala ng preno po, yung isang sasakyan, tatamaan ka, patay ka na iuuwi sa Pilipinas. Mga true to life po yan eh. Nandun ka po sa loob po ng tren. Ang iniisip mo, ay, salamat, pagod sa trabaho, makakauwi. May isa pong masamang loob, kumuha na ng panaksak, pinagsasaksak ka sa liig. Walang tumulong dun sa kabataan na yon, patay po siya. Yun yung mga prayer natin, mga kapatid. Mga dalagang anak natin, lalabas po rito. Sana, Panginoong Diyos, magwi-withdraw po ako. Tapat naman ako sa inyo. Tinutupad ko naman po lahat ng kagustuhan ninyo, Panginoong Ama. At iniiyak ko po ng marubdob sa inyo kung paano ang mga dalaga kong anak po'y lumabas po ng ligtas, mapayapa, walang anumang galos. Gagabayan mo sila hanggang sa pag-uwi po. Walang sino man ang maaaring makaperwisyo o makagalaw sa kanila. Can we say amen? Panalangin po yun. Pag umiyak tayo, diringgin ng Diyos eh. So, nakita natin sa buhay po niya, ni Hezekias, nanalangin siya kahit wala ng pag-asa. Na nung humihingi siya ng pabor sa Panginoong Diyos, Panginoon, naging tapat naman po ako sa inyo, sa lahat ng alituntunin ninyo. Ginawa ko naman ang lahat ng pinag-uutos ninyo. Umiyak siya ng buong kapaitan. Panginoon, pagalingin niyo po ako. Umiyak siya. Iiyak niyo sa Diyos. Bilang pangwakas, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Hallelujah. Sinabi ng Panginoon Diyos kay Isaias, nagbabago na yung aking puso. Balik, sabihin mo sa kanya, gagaling siya. Can we say amen? Hallelujah. Propeta yung nagsabi. Kumbaga kung titignan natin yung Deuteronomy chapter 18 verse 22, hindi pala tunay na propeta po si Isaias. Nagkamali yung hula niya, hindi. Binago po ni Yahweh yung hula.
At hindi pa rin ho pagkakamalian kasi nanggaling sa Diyos. Ang sabi po dito, hindi pa nakakalayo si Isaias sa gitna ng bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, ito yung good news bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin. Pwede ba natin nung sabihin, narinig ko ang iyong panalangin? Hallelujah. Ano ba yung panalangin niya? Pagalingin siya po. Doon po sa karamdaman, huwag siyang mamatay. At anong sabi po? Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Umiyak kayo. Kasi pag nahawakan niyo yung puso ng Diyos, naawa yung Diyos sa inyo, umiyak talaga kayo ng mapait. Lord, have mercy upon me. Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya, 3 bagay ginawa sa kanya. Pagagalingin kita, at sa 4 araw makakapasok ka sa templo, mabubuhay ka pa ng 15 taon. Can we say amen? Alam nyo, si Enrile po, pagka ho dadugtungan pa ng Diyos ng 15 years, possible po yon. Kung loloobin pa. Si Rosa Rosal ho, kung dadagdagan pa yung 96 years old niya, posible pa rin ho yun. Pero kung talagang hanggang doon na lang, wala na tayong magagawa Pero ang sabi po rito, hindi lamang iyan, ililigtas pa kita at ang lungsod mo sa kamay ng hari ng Assyria, si Sennacherib. Previous verse, pinag-aralan natin sa Bible studies, iniligtas pa siya at ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Mga kapatid, isa lang hinihiling, isa lang. Ano po yon? Pagalingin mo ako, Ama. Pero dinagdagan pa ng 2. Bakit? Marubdob na nanalangin, nakapag-withdraw siya, nanalangin kahit walang pag-asa. Sabihin nga ho natin, pagagalingin, ililigtas, ipagtatanggol. Tayo po lahat ay tumayo, purihin ka, dakilang Diyos. O Panginoong Ama, ang inaawit namin, God will make a way if there seems to be no way. Ipinakita nyo sa buhay po ni Moses at ng mga Israelita na wala ng paraan para sila'y maligtas. Pero sa huling pagkakataon, binuksan mo ang dagat dahil ikaw ang may-ari ng dagat. Si Haring Ezekias po, Panginoong Ama, na pinasabihan ng iyong pong propeta, ihanda mo ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian sapagkat tiyak na ikaw ay mamamatay. Pero sa kanya pong pananalangin, kahit wala na po siyang pag-asa sa kanyang buhay, sa kanyang paghiling sa Diyos, sapagkat nilakaran niya po ang lahat ng inyong alituntunin. Sa kanya pong buong pusong pagtupad sa lahat ng inyong pinag-uutos. At kasama, Panginoong Ama, ang isang marubdob na pag-iyak, dininig mo mula sa langit ang kanyang panalangin. Maaring meron po kaming kalagayan na imposible na po na magkaroon ng katugunan. May mga kapatiran kami, Panginoon Diyos, so many years po, hirap na sa pagdadialysis, Panginoong Ama. Pero ito po yung church na nagbibigay ng pag-asa. Hindi nawawala, Panginoon, ang amin pong pananampalataya sa iyo. At pati na rin po yung tiwala, ano man ang mangyari, kalooban mo yon, Panginoong Ama. Pero sa bawat oras po, nakakasama namin sa prayer meeting ang mga kapatiran, may karamdaman na alam namin hirap na rin sila. Pero may isang katugunan pong binibigay ang Diyos. God is so good all the time. And all the time, Panginoong Ama, you are really so good in this church. Salamat din naman, Panginoong Ama, sa bawat katugunan mo sa aming mga panalangin. Mahal namin sa buhay ang aming asawa, mga anak. Nandun din po yung pangamba na maaaring lumabas sila, may mangyari sa kanila. Pero mapait ang aming pag-iyak sa inyo. Kahabagan nyo po ang lahat ng mga kapatid na naririto. Sapagkat alam namin, Panginoong Diyos, walang imposible po. Kahit sila'y nakatakda pong maaksidente sa araw na yon, pwede mong baguhin ang sitwasyon. Pwede mong baguhin ang sirkumstansya. Pwede mong baguhin, maski ang itinakda mong kamatayan ng bawat isa, kundi dinggin mo po ang aming mga panalangin. Walang imposible po, Panginoong Ama, basta kami po ay marubdob na nananalangin at patuloy po, hindi nawawala ng pag-asa. Sapagat habang may buhay, hindi kami dapat pong mawala ng pag-asa. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, at iniaalay namin po ang aral na ito sa mga kapatid namin po ang nasa kalagayan po ng malubhang karamdaman. Panginoong Ama, patuloy naming idinadalangin po
ang lahat ng aming mga kapatid po, hindi ko man po maisa-isa, may mga nagdaranas po ng mga mabibigat na karamdaman katulad ng mga diabetes, Panginoong Ama, na sa mga reseta ng doktor, Panginoon, hindi na gagaling ang may mga sakit na ito. Pero God can change situation. Sa mga kapatid namin po, nagpapadialysis, kasama si Mima, Panginoong Ama. Lord, laman namin po yung kasiglahan niya every morning, lahat po ng nananalangin, at patuloy po na lumalakad po sa kalooban ninyo. Nagwi-withdraw din po kami ngayon, Panginoong Ama, para sa aming kapatid na ito. Salamat, Panginoong Ama, sa sigasig niya, nakahiga siya, nakaratay siya sa banig ng karamdaman sa ospital, pero hindi nawawala sa kanyang puso na dumalo ng mga panalanginan na ito. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga kapatid namin, may mga karamdaman sa kanilang mga tuhod. Kaninang umaga na pag-uusapan po yon. Pero Panginoon, hindi magiging hadlang ito sa paghayo namin sa Puray, sa paghayo namin sa Jesus Reigns, sa pagpapalaganap namin ng iyong salita. Nangihina ang aming mga tuhod, nangihina ang aming mga kasukasuan, pero ang salita ng Diyos ay mananatili. At doon kami nakasalig, yun po ang pinangahawakan namin, yun po ang kapangyarihan ng aming buhay. Nakita namin ang mirakulo mo sa buhay ni Haring Hezekiah at kiniklaim namin ngayon sa mga latay mo at mga sugat mo, lahat kami at nasa Puray Christian Church sa may karamdaman, tinatanggap namin ng buong buo ang iyong kagalingan na pinagkakaloob sa amin. That by your stripes, by your wounds, we have been healed. We have been healed. We have been healed in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya Ama, maraming salamat po kung paano dinugtungan nyo pa ng 15 taon ang buhay ni Haring Hezekiah. Ang Diyos po ang may hawak po ng kalusugan, ang Diyos po ang may hawak ng buhay ng bawat isa. Purihin nawa ang iyong banal na pangalan. Maraming salamat, Ama, sa iyong pinakamataas na kapurihan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon sa napagandang mensahe na ating pong narinig, ang kahalagahan po ng panalangin. Ngayon po, tayo po ay magpapatuloy sa pagsamba sa ating pong buhay na Diyos sa pamamagitan po ng ating pong pagkakaloob. Okay po. Habang inihanda po natin ang ating mga kaloob, pangunahan ko po kayo sa panalangin. Okay po, tayo po manalangin. Heavenly Father, we just want to praise your name and give you honor, for you are our good shepherd. We shall lack nothing. Father, you are our good provider, that you supplies all our needs according to your riches and glory. Father, sa umagang ito, bigyan niyo po kami ng puso na bukas na magkaloob, maligayang magkakaloob, taus-pusong magkakaloob ng amin po mga ikapo upang maluwalhati ang iyong pangalan. Gamitin niyo po, Ama, ang bawat isa sa amin sa iglesyang ito na maging kasangkapan upang ang iyong pong mga gawain ay matugunan financially, materially, Father. Amin pong dinudulog din at pinapanalangin ang lahat ng mga nagiging daluyan ng iyong biyaya at papala, mga negosyo, mga trabaho, mga transaksyon ng bawat isa. Pray for wisdom. We pray, Lord, for knowledge. We pray, Lord, for your special favor. Kaya, Lord, maraming salamat sa lahat ng mga kaloob nito. Just pray na magamit po para po sa ikalalago ng inyong pong mga gawain. And this is our prayer, Father, in the mighty name of your Son, our Lord, our Savior, in Jesus Christ's name. Amen at amen. Great is your faithfulness, O God.
You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Gonna say your grace is enough. Heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. Ngayon naman po, dadako tayo sa mga nagdadaos ng kanilang kaarawan. So, sa November 16, Sister Shed de la Rosa. Sa November 17, Sister Eleanor Bacani and Lincel Cleo Raduban. Sa November 18 po, Bien Lucas Bautista. November 19, Brother Akim de la Rosa and Nathan James Bautista. November 21, Brother Dexter Bautista and Sister Bernice Soriano. Ang dami. November 22, Sister Carmencita Baclay, Sister Lenny Resus, and Tintin de los Reyes. November 16, Brother Valentino and Sister Minda Absede. And of course, November 17, happy anniversary pala to, no? Wedding anniversary ni Pastor Archie and Attorney Marlene Resos. So sige po, lahat po ng mga natawag ay inaaniyahan sa harap para po ipag-pray. Yes, O Lord, napakabuti po ninyo sa aming mga kapatiran na nag-celebrate ng kanilang kaarawan, O Lord. Panalangin po namin, pasasalamat, O Lord, sa another year na binigay ninyo sa kanilang mga buhay, O Lord. Patuloy po ninyong digin ang kanilang mga panalangin, pagalingin sa kanilang po mga sakit, karamdaman, O Lord. Patuloy po ninyong gabayan sa araw-araw. And sana po ay patuloy silang sumamba at magamit sa iyong bahay-sambahan. Sa amin naman pong pastor at si Attorney Malen na nagse-celebrate ng kanilang anniversary, O Lord, patuloy po ninyo silang pagpalain, patuloy ninyong pag-alabin ang kanilang pagmamahalan, at patuloy po silang gamitin ninyo sa pagpapalaganap na inyong salita. Panalangin din po namin, O Lord, na
Patuloy po silang bigyan ng kalakasan, kaligtasan, direksyon sa kanilang buhay, sa kanilang negosyo, O Lord. At nang sa ganun po ay patuloy silang magpalaganap ng inyong salita. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Happy anniversary, Pastor and Sister Malen. So, ito naman po, yung pong ating mga schedule, no? Kada Sunday po, bago po magkameron ng worship service, meron po tayong Bible study na ginaganap 9:30. So, for next week po, November 23, ang Bible study po ay kay Sister Irma Talag. And then, ang presider po, si Sister Linda Soriano. Sa tithes and offering, kay si Pastor Melvin, and ang flower bringer po ay ang Cariaga family. And then ito siguro po, ibibigyan din mamaya ng konting reminder ni Pastor. Meron po tayong Jesus Reigns sa November 30. May mga reminders po to. Ang sinasabi po rito, ang alam ko mag-hire po tayo ng bus para dito sa event na to. Ang mga reminders lang po, bring your lunch kasi po after ng service ang alis, no? Bring your own fan and umbrella. Baka po kasi umulan. Ang departure po nito ay 1 o'clock. And matatapos po yung event ng mga bandang 7. 7 po ng gabi, pabalik na. So ito ho, please register after our service, and ang nire-recommend po, please wear yung Jesus Reigns shirt na pinagawa na po ata last year. Next. Mga Bible study po, every Wednesday, 7 o'clock in the evening. Facebook page po yan. And ang prayer meeting po, every day, alas 5 hanggang alas 6 na umaga. At saka every Friday, Saturday, and Monday po, 8 ng gabi hanggang 9 ng gabi. Ito po ay via Facebook din. So kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor sa prayers po at benediction. Ayun po, i-announce ko lang ho, may emergency meeting ang lahat ng mga elders po dahil pinag-uusapan po ay Christmas party na, no ho? Kaya nagagalak yung puso po natin. Sa mga pupunta po sa Jesus Reigns ng November 30, dahil may bus na po tayo, yun na lang ho, pupunta na lamang po kayo after ng service. At medyo maghiwalay po muna, may ikakasal po kami sa Puray. Si Pastor Megs po munang bahala po sa inyo sa pagpunta po ninyo doon po sa Parañaque. Kung loobin ng Panginoon, makahabol po kami po roon kasi ang start po ng kasal ay 1:00 po eh. Kung hindi naman po, well, that's the will of God, ano? Pero ini-encourage po natin ang bawat isa kasi may bus naman ho, pwede naman ho kayong sumakay na lang. Ang mahalaga lang ho, naka-register. Para lahat ho ng magpapatala, naka-reserva na po kayo ng upuan po doon po sa bus. So sana po magkita-kita po tayo sa darating na November 30 doon po sa Jesus Reigns. Nandun po ang blessing ng Panginoon dahil lahat ng hinirang ng mga churches nakatipon-tipon po sa Parañaque. Tayo po lahat ay tumayo. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, muli po ay isang napakagandang pagkakataon na magkakahiwala-hiwalay po kami. Taglay po ang panibagong pag-asa at ang panibagong kagalakan na hindi kami hihinto sa kapapanalangin, kagalingan ng amin pong pisikal na sakit at patuloy po na kalakasan ng aming buhay espiritual. Naging inspirasyon po ang buhay ni Haring Ezekias. At kami po, Panginoong Ama, hindi kami matitinag po sa lahat ng kalalagayan namin po ng kalusugan ngayon dahil may Diyos po na pwedeng baguhin ang lahat ng inireseta ng doktor. May isang Diyos po na makapangyarihan na pwedeng tanggalin ang mga taning ng doktor sa aming buhay, ang lahat ng mga hindi po magandang balita sa aming kalusugan na kung paano, Panginoong Diyos, pwede mo pang dagdagan ng aming buhay, magpagamit lamang po kami sa inyo pong banal na ubasan. At idinadalangin din namin ang mga kapatid namin sa Puray, kasabay namin ang pagtatapos po ng pananambahan na ito. Ama, patuloy niyo pong ingatan ang lahat ng puso ng maraming kabataan doon na nagsasaliksik sa inyo. At sa bawat isa naman po, Panginoong Ama, na nagagalak po sa lahat ng mga papasok po ng mga
gawain, lalo na po sa Kapaskuhan. Bigyan niyo po kami ng wisdom mamaya, mga elders po, maging sa mga mahalagang mga usapin, mga kakainin, mga programa. Na-excite po kami, Panginoon, dahil ito na naman po ang kapanahunan kung saan ginugunita namin ang iyo pong kapanganakan. At sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit at ang pag-ibig ni Kristo Jesus at ang patuloy po ng pakikipisan at karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, idinadalangin ko po ang panalangin ni Moses sa bawat isa. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan paman. At pinangahawakan din namin, Panginoon, ang prayer po ni Haring David, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. To God be the glory po. Maraming salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin. Praise the Lord. Tapos na po tayo sa ating gawain, kaya baunin po natin ang pagpapala, ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Bago po tayo lumabas ng ating iglesia, muli po tayong umawit. Sabay-sabay po tayo sa pagbibigay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos. Ikaw ay mabuti sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya sa oras na ito, tinataas ka namin, sinasamba ka namin, O Diyos. Tayo pong lahat ay umawit sa ating Panginoon. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, O God. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Isa pong magandang umaga sa bawat isa. God bless you, church. See you next Sunday. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good. Yes, you are. Yes, you are. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good. All the time, all the time, you are good, you are good, all the time, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good.